Natural sa ating mga Pilipino ang humanga. Lahat tayo ay may hinahangaan. At tinatawag din ng iba na iniidolo. Lalong-lalo na noong mga bata pa tayo at nag-aaral pa tayo. Karaniwan sa ating mga pangarap ay gusto nating maging doktor, abogado, piloto, nurse, pulis at sundalo. Sundalo, isang marangal na propesyon, tagapagtanggol ng mga Pilipino at ng ating bansa laban sa mga mapang-aping dayuhan. Handang magbuwis ng buhay alang-alang sa ating kalayaan. Yan ang dahilan kaya tayo ay malaya. Iba sa kanila ay nananatili sa serbisyo, ang iba naman ay namayapa na. Saan nga ba sila nahihimlay? Dahil malapit ng undas, samahan ako sa isa na namang makulay na maiksing eksplorasyon at pagbibigay pugay sa mga namayapang bayani ng Pilipinas. Nandito na tayo sa libingan ng bayani, pero medyo stricto sila, no? Kasi ito yung pinaka parang siyempre no entry. Ano tayo? Ito yung pinaka libingan. Medyo ang eerie, no? Tignan mo, punong-puno yung ano ng puno Hindi ko alam kung anong puno to, sampalok yata to, no? Ito, aminin ko na, no, bawal daw mag-video, pero medyo may katigasan ng ulo natin, pero hindi talaga pwede naman daw ako mag-selfie, pero bilisan lang natin. Siyempre, ito yung mga cruise, Veterans of World War II, Defenders of Bataan and Corregidor. Wow. So, yan, mga idol, Philippine Air Force, Cipriano Yucoco, Major. Talagang nakipaglaban talaga sila ng malupitan, mga tol. Tingnan muna natin to dito, para lang sa ating kalayaan. Dedicated by a grateful generation of their gallant defenders who willingly chose to take the supreme sacrifice to assure their country's peaceful and prosperous future. Hindi natin pwedeng tanggalin ang camera, no? Nandito ako, naka-helmet pa rin, kaya medyo bulol, no, mga tol. So, basahin natin. Section 2, Veterans of World War II, Defenders of Bataan, Corregidor. So, ito yung section na, pero ang dami niyan, Malaking tent daw dito kaya, no? Pero ikutin muna natin to. Philippine World War II Guerrillas, Philippine Defense Campaign, Philippine Resistance Movement, Philippine Liberation Campaign. Ang dami palang Rizal Guerrillas Group, San Jose Guerrilla. Ang dami palang guerrillas na individual unit, no? Ang dami. USA World War Veterans, 31st Infantry Provisionary Guerrilla Battalion. Yung mga mamahal ng bayan, amin ang napatunayan. Kami ay okay. Another shrine, another memorial shrine na para sa, nakikita ko lang, nababasa ko lang, Philippine Army, Philippine Navy Marines. Yan, puro mga second lieutenant, corporal. Ano kaya to? Ayan, mga unit nila, Special Force, marami. Yung branch of service, yan. Tingnan natin, basahin natin. So nag-expand yung okay. So this one is Marawi Heroes Memorial. Ayan po, partner agencies, Marawi Heroes Memorial Project, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, One Sahid Sculpture, ASR Dynamics Construction Company. Hindi ko alam kung dito, o hindi ko alam kung wala nakalagay
Tingin ko dito yan sa Marawi yan. Yung ano na yan. Yung mga namatay, actually maraming namatay. Korea, no? Shrine. Siguro ito yung ano. Yung ayun, BCT, no? Yung panahon ng Korean War. Shrine. Iikot tayo dito. Pasok. Ito po si Danilo de la Puslim. Kung sa hindi nakakaalam, siya ay naging parte ng Okud Mutiny, no? Kasama nila sila Daniel Kerubin. Yan. Basahin na natin yung kanyang background, no? Yung biography niya. Danilo de la Puslim Danilo de la Puslim. Yan, June 1955, January 2021. United States Military. USMC to, no? Nag-PMA din siya, pero nag-aral din siya ng ano sa yan. United States Military Academy sa West Point, no? Malupit to, matalino. Nakita ko nabasa ko ng track record niya, no? Regiment Commander, 1st Scout Ranger Regiment. Deputy Commissioner of Intelligence, Bureau of Customs, Chairman, Metropolitan Manila Development, MMDA, no? Chairman, Revolutionaryong Alyansang Makabansa. Yan. Wala kasi tayong kandila, pero ito si saludo kay ano, yan. Ito yung ano niya. Yan. No? Ito si sir, no? Ayan. Kilala nyo naman yan. Ang ganda ng ano niya, no? Nang naka-engrave talaga yung mga ano. Ayan. Dumako naman tayo dito sa part ng Libingan ng Bayani. Tinatawag nilang Section D, General's Flag Officers. Yung mga ano, yung mga matataas na rango, no? Yung mga general na from Brigadier General up to yan, Chief of Staff. Para makita ng mga dadalaw. Angelo Tomas Reyes, General, no? Ngayon serial niya 0-5103 AFP, Armed Forces of the Philippines, no? 1945 to February 2011. So ito yung kanyang ano, himlayan. So sa mga hindi nakakaalam, sa isang magiting na general, no? Talagang special force talaga siya. Sanay siya sa mga malulupit na ano, na mga naging scout ranger din siya, tsaka special force, no? Ayan, sa mga nagtatanong, no? Karaniwan ho sa mga general graduate ng Philippine Military Academy. Ayan nga, class 66 siya. Ayan. So, Chief of Staff po siya noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At controversial din, pero ang ating topic ngayon yung kanyang pag-serve bilang sundalo at kawal ng Pilipinas. Yan. Ganda ng ano ng kanyang ayan po. Ang kanyang pwesto niya rito, ng kanyang himlayan. Simple lang, mga tol. Yan. Actually marami pa rito mga nakahimlay na, kasi itong part na to libingan ng mga flag officers. Pag sinabing flag officers, yung matataas na rango ng mga general, no? Katulad na sinabi ko kanina, ayan, si Maximo Sullivan. Journalist naman siya, no? Dumako naman tayo dito, no? Tayo natin. Di ko alam kung part siya ng Armed Forces, pero ito yung ano niya Ayan, Maximo Sullivan. Icon of Freedom, Fearless Journalist. Okay, 2006 siya namayapa. So nga pala, no, hindi lang din naman ng pagkakaalam ko dito sa Libingan ng Bayani, hindi lang naman kailangan graduate ka ng PMA or nag-serve ka ng iba't ibang sangay ng Armed Forces ng Pilipinas. Pwede ka rin ilibing dito kung talagang nagpakita kang gilas, yan, ng kabayanihan,
Ayan. Pagkilala sa'yo, no? Actually, journalist siya, no? Journalist. Sa panahon pa ni, ayan, binabasa ko, no? Sa mga para makompleto ninyo yung kanyang profile, ayan. Basahin nyo na lang po sa atin sa Google or sa Wikipedia. Ayan, nandyan ang kanilang profile. Bago naging presidente si FBR, naging sundalo muna siya. Nag-serve muna siya as a platoon leader ng 20th Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Forces to Korea o PEPTOK, Korean War. At nag-serve din siya sa Vietnam War. So guys, yan. Nandito tayo ngayon sa sa puntod ni Fidel Ramos, no? Dati natin presidente, of course. Sino ba naman din makakilala? At former AFP Chief of Staff and yan, General dati yan ng panahon ng martial law and panahon nung ni Cory. Ayan, kung makikita nyo, ayan, oh. Yung ano niya, yung kanyang lapida, yun talaga yung ano niya, di ba? Yung sign ng ano niya, di ba? Pag Ramos yan, ganyan, okay, yan. Yan yung biblical verse ng kanyang puntod. Ito yung kanyang ng mismong himlayan. Nicho, no, Nicho. Pero sabi nila ito daw talaga si FBR. Nicho, pero meron siyang urn sa loob. Urn yung lagayan ng abo, no? Yan. Simple lang mga kawild yung no? Yung kanyang himlayan. Mapapansin nyo dito sa libingan ng bayani, open at hindi talaga masyadong mausoleo, no? Kumbaga, open for public to mga kawild. Pero may limit lang ang pagbibideo. At medyo pinayagan naman tayo ng mga sundalo dito na maski pa paano makuwanan lang. Yan, napaka-simple mga kawild yung kanyang libingan. Ayan. Ito nga pala napansin ko, no? Ito yung kay Ramos. Ayan, nakita naman natin, no? At nasa tabi lang niya si Elpidio Quirino. Actually ito si Elpidio Quirino, doon talaga nakalibing sa, kung di ako nagkakamali, no? Doon yung sa South Cemetery sa may Makati. Sabi na lang yung sa pag re-research ko, doon talaga siya naka-himlay, nilipat na lang siya dito. Siyempre, mas okay naman na nandito kasi libingan ng bayani, di ba? Libingan ng bayani, it means dito nakalibing yung mga bayani natin. Hindi lamang yung mga bayani na mga nagbuwis ng buhay, no? Pati yung mga nag-serve talaga sa Pilipinas, katulad ng presidente, no? Yan, yung mga naging leader dati ng Pilipinas, ayan. Diyan daw siya. Sabi nung mga nag-aayos dito, yan daw yung diyan daw nakapaloob yung niya, yung kanyang labi. Simple lang din. Yung isipin mo, akala mo lang parang park lang sa mall, diba yun? Parang tawag dito is tawag dito parang glorieta, yung paikot. Tama ba? Tolerance, love, goodwill, okay? Yan, tignan mo, sinong mag-aakala na iisipin mo parang lang, parang park, isang parte lang ng park, pero hindi mo alam, hindi mo akalain na nandyan na nakabaon yung kanyang labi ni Presidente Elpidio Quirino. So ito yung kay Elpidio Quirino, at yun naman kay Sir Fidel Ramos. Magkakatabi sila, no?
Yun lamang, sa kabila naman si Marcos, si President Apo Makoy. Magkakatabi sila. Punta tayo doon. Ito naman po mga ka-wild, no? 'Di ba, galing tayo dun sa puntod ni Ramos. Ngayon sa tabi si Carlos P. Garcia, isa rin ang presidente ng Pilipinas, no? Ayan. President of the Philippines, or President of the Republic of the Philippines, 1957-1961. Diba? First President of the 1971 Constitutional Convention. So, landmark yata yan, at dito talaga yung niya, no? Ayan. Yan, si Carlos Garcia, 1896 1971. So nandito na rin yung I think yung kanyang may bahay, si Mama Leonila Inday Dimataga Garcia. So magkasama na sila dito. Napakasimple lang talaga mga ka-wild. Hindi mo akalain na no? Tignan mo, nandito yung kanyang himlayan ay nasa gitna ng loob ng tiles ng parang hugis araw, no? Ayan. Kaya ito naman, alam nyo na kung sino yung nandyan. So pupuntahan natin yan. Yan. Katulad din to ng ng Manila Memorial. Manila Memorial pero nasa Parañaque, yung himlayan nila Cory Aquino, no. Napakalinis, hindi mo akalain na na himlayan. Akala mo nga subdivision eh. Karaniwan sa mga Pilipino na si Marcos ay presidente lamang ng Pilipinas. Pero ang hindi nila alam na isa din siyang lawyer at naging sundalo nung ikalawang digmaan pandaigdig na may ranggong first lieutenant hanggang naging major. Mga ka-wild, ayan po, no? Sino naman ang hindi makakilala dito sa ating naging presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Ayan. Ito ang kanyang himlayan. Sa pagkakataong ito, nais ko pa sana magtagal. Pero pinagbawalan na tayo ng sundalo ang bantay ni President Ferdinand Marcos. Mga ka-wild, here lies a Filipino soldier whose name is known only to God. So ito yung himlayan ng isang sundalong walang pagkakakilanlan, no? Wala nakakilala, pero binigyan pa rin siya ng kanyang respeto at paggalang. Hinihimlay siya ng decent at maayos. Pero siyempre, kahit naman hindi siya kilala ng mga or walang nakakilala sa kanya, lumaban pa rin siya sa gera ng panahon ng Hapon, no? Ng World War II. Yan. Tama naman. Ayun na, sumasagisag yung tatlong bituin na yan, no? Diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Tinatamasa natin ng kalayaan dahil sa kanila, no? Okay, dumako naman tayo ngayon sa puntod ng isa sa pinaka mas hindi siya masyadong kilala ng karaniwan ng ordinaryong mga tao. Pero kung ikaw ay nagsisilbi sa branches of Armed Forces of the Philippines, kilala mo siya. So sa mga hindi nakakilala, explain ko lang po. Siya po si General
Artemio Ricarte. Sino ba siya? Ba? Siya lang po mga kawild ang kinukonsider na kauna-unahang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. General po siya nung panahon ni Emilio Aguinaldo. So that time, wala pang Philippine Army, wala pang Armed Forces of the Philippines. Ang tawag dati sa hukbo natin is Philippine Revolutionary Army, no? Wala pang AFP, wala pang Philippine Army. At saka nga pala mga kawild, no? Siya rin po pala ng kinukonsider, or siya yung founder or the father of the Philippine Army, no? Siya yung kauna-unahang general nun, yung itinayo yung hukbong katihan ng Pilipinas. Yan. Basahin na rin natin, no, mga kawild, no? General Artemio Ricarte, yan. One of our most persistent fighters of the freedom, General Artemio Ricarte was the only Filipino revolutionary leader who remained steadfast in his refusal to take an oath of allegiance to the American flag until his death, no? To the, ayan, okay. Hiding under the mythical Nom de Care, hindi ko alam yan, nabasa dyan, Nom de Care or Nom de Care, kasi ano siya, Espanyol yata, Spanish, Bibora. He joined the KKK. Ano rin pala siya, no? Nag-join din pala siya sa ano, no? Fought several battles against the Spaniards. He was elected Kapitan General of Revolutionary Army. Okay, tama, ano, Revolutionary Army kasi Philippine Revolutionary Army. During the Tejeros Convention, panahon talaga ni Aguinaldo to, eh. Yan. Yan, nababasa nyo na, basahin nyo lang. With the firm, ito na lang, dito na tayo. With the firm resolve, General Ricarte declined the offer of refuge by the Japanese authority during World War II, saying, I cannot take refuge to other land at the critical moment. When my people are in actual distress, I will stay in my motherland to the last. Oy, okay. Talagang ugaling general talaga, no? Section 17. Ito yung special na ano natin to, no? Kasi dito nakalibing yung ano, yung lolo ng ating loyal supporter, no? Kailangan natin na maski paano mabigyan naman na nandito na rin naman na tayo. Ayan, so ito po, kailangan natin magbigay galang at magbigay pugay sa kanyang lolo, no? Saludo po. Salute. At lalagay lang tayo ng maski pa paano kandila. Veterans din daw. Retired Philippine Army, Second Lieutenant. Okay. Dumako naman tayo dito mga kawild, no? Pero hindi na natin na ano, iisa-isahin kasi talagang biruin nyo naman, tignan nyo naman, no? Kahit sa katumingin puro mga cross. Hanggang doon, hanggang dito. Pero itong Section C, Chief of Staff, AFP. O yan. Madilim na mga kawild kung ano-ano ng parang may ano hindi naman tayo pwede mag-explore dito, no? Ito, ang section na to is yung ano, yung section to na mga nag-serve bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Mga yan, si Tomas Caringal. Yan. Yan. Mga pala si ano, Sandro Abadia, simple lang.
Familiar ba sa inyo? Mga chief of staff po to, no? Mga 4-star general. Yan, chief of staff. Yan. Kilala ko to, na ano ko to nung bata ako eh. No, batang 90s tayo eh. Lumibaw. Wala lang yung ano, hindi na yung iba. Pero mga chief of staff po lahat. Antonio Tamayo. Hindi kaya ito yung kapatid ni ano, nung founder ng aking school, si Tony Tamayo. Ano, may kita nyo sa kanilang cruise, mapakpansin nyo. Yan. 4 ang estrellas. So ang ibig sabihin yan, mga ka-wild, yan, ito, nung bata ako, napapanood ko rin sa TV itong mga, ano, mga around 90s to, no? Arnulfo Asidera, yan, 4-star general. Lahat ng mga nandito 4-star general. Kasi chief of staff. Yan. Maraming mga ano. So mapapansin nyo, ito si Sir Ismael Lapus. At may mapapansin kayo lapida ng iba naman na pangalan. Sila yung kanilang may bahay. So pinagsama na lang po. Ang ganda ni ma'am, oh. Diba? Pinagsama na lang din. Ayan. Mga pamilyar yan na lalo sa mga batang 90s. Yung mga mahilig sa mga, alam nyo na, yung mga, tignan na rin natin dito, no? Itong section na to, inuulit ko, mga chief of staff section. Yan. May lamok. Maraming lamok dito. Ayan. Mostly may nagtatanong, yung mga chief of staff ba bakit ba ano? Yung iba mga ka-wild, bato. Akala ko nakapakan ko buto eh. Yung iba ko kasi mga ka-wild mga OCS, no? Yung iba, pero mas ano po, mas lamang po ang mga PMAyer, no? Or galing sa Philippine Military Academy. Yan. Pero yung iba galing din ng OCS. Parang si Fabian Ber, kung di ako nagkakamali mga ka-wild, hindi siya galing ng PMA. Pero talagang loyal siya kay Marcos. Kaya siya ano, yun lamang din kaya tayo nag-vlog dito mga ka-wild, no? Para rin na pagbibigay-pugay din sa ating mga nag-serve bilang mga yung ibinigay nila yung kanilang buhay, yung nagbuhay sila ng buhay para lang sa ating kalayaan, no? Total padating na rin ng ang araw ng mga patay. Kumbaga parang binisita naman natin sila rito, no? Hindi naman pa puro all the way lagi tayong ghost hunting or pumupunta tayo sa mga sementeryo na mga ordinary cemetery o pang mga mayaman or pang mga pangmasa, no? Naisipan ko rin naman na na puntahan tong libingan ng mga bayani. Total lagi rin naman tayo napunta ng sementeryo. At least bigyan din naman natin sila ng pagkakinanlan. Pero inuulit ko mga ka-wild, no? Disclaimer, no? Hindi una natin na may isa-isa to. Talaga namang baka kulang ang isang linggo para isa-isahin mo yung mga cruise na yan. Marami pa dito mas mga kilala pa daw na mga naandito, pero yung iba hindi mo na mahahanap dahil sobrang napakasukal na. Tsaka syempre mostly yung mga nandito sa libingan ng bayani is mga nag-serve sa Corregidor, Bataan, Defenders po yung mga nakikita natin dyan. Hindi lamang yon, pati yung mga Korean War. Basta nag-serve ka
bilang hindi lang naman sundalo, mga yung iba, mga Navy, Marines, Police, yan, yung mga nandito. Yan. Karapat dapat ka naman talagang mailibing dito. Yan. Hindi lang, inuulit ko po, hindi lang din yung mga nasa serbisyo, no? Pati yung iba, mga senador or mga presidente, yan. Dito sila nakahimlay. So paano po mga ka-wild, hanggang dito na lamang po ang ating vlog. At abangan nyo po ulit ang aming eksplorasyon together with Pedro Pablo TV. Hindi lamang sa ghost hunting, pati ang ating mga adventure sa outdoor, sa Wild River, Karagatan or Cave. Marami pang iba. See you mga ka-wild.